Hello. Ayan. Hello. So, check. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa mga taong naririto, sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga bago, ayan po, may nakita po akong mga bago. Welcome po sa mga bago. Welcome po sa Jesus is Our Shelter Church. Kayo po ay tinuturing naming isa sa kamiyembro ng aming pamilya. Welcome po sa inyo mga bago. Yan, yung mga nakikita ko rito mga bago. Welcome po. At saka dun sa likod, may nakita akong gwapong lalaki na may kasamang magandang babae. Ayan. So, ayan po, meron din akong, ang daming naggagandahan at nagagwapuhan na bisita. Maraming salamat po na kayo ay naririto. Alam ko po, hindi aksidente na kayo ay napadpad sa lugar na to. May plano si Lord sa inyo. At kung ano yung planong yon, malalaman po natin kung ano yung iahayag ng ating Diyos sa atin ngayong umagang ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Simulan muna po natin ang lahat sa pananalangin. Let us pray. Tayo po'y pumikit yung mukha at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong Ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin at ibinuhos mo ng ganap ang kapatawaran ng bawat isa. Buhat nung Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ibinuhos mo ang iyong dugo upang mahugasan ang aming mga kasalanan. Ngayong umagang ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo na buksan mo ang aming mga tenga nang sa ganon marinig ng bawat isa ng klaro, malinaw ang iyong salita na nais mo, Panginoon, na sabihin sa amin. Tulungan mo kami na maunawaan ito. Bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom nang sa ganon mapagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita na padadaluyin sa lugar na to. Ingatan mo po ang apat na sulok ng tahanang ito nang sa ganon walang makapasok na anumang gawa ng kaaway. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan na ngayon ako ay gagamitin mo na maghahayag ng iyong salita. Naway itago mo ako sa iyong likuran nang ikaw ang kanilang makita ng harapan. Itago mo po ako sa iyong mga sugat. Naway ikaw ang aking maitaas at maibaba ko ang aking sarili nang sa ganon, Panginoon, ikaw ang aming mapapurihan. Maraming salamat po sa pagdako mo sa amin sa lugar na to. Muli, O Diyos, kayo na po ang magpala, kayo na po ang mag-ingat sa amin ngayong umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kung meron po kayong Bible, ayan, samahan niyo po ako na tuklasin kung ano yung nais sabihin sa atin ng ating Diyos sa araw na ito. Ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 4. Ayan po, Matthew chapter 4. Ang pag-uusapan po natin is verse 1 to 11, but ito po yung verse 11. Ang sabi po dito, pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Ano po? Ano kaya yung anong yan? Napakaganda naman. Iniwan na ng dyablo. Alam niyo po, mas masarap kung iiwanan na tayo ng dyablo dahil hindi tayo pag-aari ng dyablo, kundi pag-aari tayo ng Diyos. Kaya kung tayo'y pag-aari ng Diyos, anong gagawin sa atin? Aaliwin tayo at paglilingkuran ng mga anghel. Tandaan po natin yan. Pero sabi nga po, naranasan mo na ba sa iyong buhay na mapasubo or malagay sa isang sitwasyon na hindi mo sinasadya? Naranasan mo na ba sa iyong buhay na mapasok sa isang pangyayari na hindi mo inaasahan? Ano kaya yung naging reaction mo?
Ano yung naging response mo? Paano mong hinarap to? Na nagulat ka ba? Natakot? Ano po ba? Nawala sa focus? Di ba yan po yung kadalasan kasing nagiging reaction pag may unexpected na pangyayari sa buhay natin. Nawawala tayo sa focus. Naalala ko po nung may nangyari sa akin, may nakalimutan po akong isuot. Pumunta po ako, gulat na gulat. Siyempre, wala ka talaga sa ulirat. Pero sabi nga po, kung mangyari ulito, ano yung gagawin mo? Paano mo tong haharapin? Ano yung magiging reaction mo uli? Uulitin mo ba yung una mong naging reaction? 'Di ba? Pero sabi po dito, pinakikita po sa atin ng ating Panginoong Diyos yung kahandaan. Yung Matthew chapter 4 verse 1 to 11, pinakikita po rito yung laging pagiging handa. Dahil sa buhay po, lagi po tayong nasa battle. Tandaan niyo po yan, hindi po battle na to ha. Yung sinasabi pong battle, ito po yung pakikipaglaban. Lagi po tayong nasa pakikipaglaban araw-araw. Yun po yung bagay na naisabihin sa atin today. Kaya po ang pag-usapan po natin ngayon ay mali to. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay labanang hindi nakikita. Ayan. Kasi sa araw-araw pong nangyayari sa buhay natin, may labanan na hindi natin nakikita. Araw-araw. May labanang hindi natin napapansin. Ito po yung tinatawag na spiritual battle. Paano natin to pinaglalabanan? Ano yung kahandaang ginagawa natin? Ano yung kalasag na ginagamit natin? Ano yung pwede nating gamitin para hindi tayo matalo ng kalaban? Ano ba yung mga bagay na nagiging sandata o panghahawakan natin para hindi tayo matalo sa laban araw-araw? Kasi po, kung titignan po natin, may mga bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo natatalo. Ito po yung tutuklasin natin at i-explore natin ngayong umagang ito. Pero ano nga ba yung sinasabi dito sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11? Ano ba yung nangyari rito? Kung titignan po natin, ang nangyari po kasi dito, ito po yung pagkatapos na bautismuhan si Jesus Christ sa ilog Jordan. Ayan po. Siya po ay napuspos ng Santong Espiritu. Dinala po siya ng banal na espiritu sa ilang na kung saan tutuksuin siya ng dyablo. At pagkatapos po ay doon po siya dinala, siya po ay nag-fasting. Kaya po mahalaga na tayo ay magkaroon ng life fasting. Sa totoo lang po, yan po yung bagay na ipinakikita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi po, kung tayo po ay nagkakaroon ng fasting, hindi po tayo kumakain. Hindi kumakain ang flesh o ang ating laman. Humihina. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, lagi niya itong ginagawa eh. Kaya sabi niya, mahina ang katawan, malakas ang espiritu. Sa atin po kaya ngayon, ano ang malakas? Ha? Ano po kaya? Siguro sa atin, sasabihin natin ngayon, malakas ang katawan, mahina ang espiritu. Bakit po? Ano po ba yung bagay na nagpapalakas sa ating espiritu na hindi natin nagagawa? Kasi po, ang ating pong Panginoon, sabi po dito, siya po ay nag-fasting. Hindi po isang araw lang, hindi isang oras lang, hindi siya nag-left ng isang meal. Ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dito? Siya ay nag-fasting 40 days and 40 nights. Imagine niyo sabi po dito, gutom ang ating Panginoong Jesus. Kasi po, tignan niyo po, bakit ba tayo inaalaw ng Lord na magkaroon ng sakit? Lahat naman po tayo dito nagkaroon na ng sakit, tama po?
Pero kung titignan po natin, bakit tayo inaalaw ng Lord na magkasakit? Kasi pinahihina niya ang katawan para lumakas ang iyong spirito. Sa tuwing ikaw ay may sakit, kung manalangin ka sa Lord, oras-oras, minuto, segundo, Lord, pagalingin mo ako. Naaalala mo siya dahil malakas ang iyong spirito at mahina ang iyong katawan. Yan yung nais paunawa sa atin ng Panginoon sa passage na to. Pero tingnan natin, anong ginawa ng Panginoon? Tandaan niyo po, alam ng dyablo kung ano yung sitwasyon mo. Dahil ang dyablo ngayon, hindi lang double time, triple time, baka 5 beses na ulit ang gawa niya ngayon. Talagang sobra na ang work niya dahil alam niya kung ano na ang mundo ngayon. Kaya po, anong ginawa ng dyablo? Sinabi po dito na sa passage na to, babasahin po natin yung scripture na to. Ang ating pong Panginoon ay tinukso ng dyablo. Alam ng dyablo na gutom na ang ating Panginoon. Sabi dito, dumating daw yung manunukso at tinukso siya at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanya, nasusulat. Yan laging banat ng Panginoong Yesus eh. Dahil yan ang dapat nating gawin. Nasusulat. Sabi, nasusulat. Hindi lang sa pagkain o sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pati sa salita ng Diyos. Pangalawa po, hindi pa rin hindi pa rin nakontento ang dyablo. Siyempre, gagawa pa rin siya ng paraan. Hindi niya hayaan eh. Tignan niyo po, kung ang ating Panginoong Hesus hindi hinayaan ng dyablo, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Tignan mo, baka mamaya kaakbay mo siya. Kasi ang Panginoong Hesus, di siya hinayaan eh. Hindi siya tinantanan. Para siyang si Mike Enriquez, di kita tatantanan. Pero tignan niyo po, dinala siya ng dyablo sa pinakamataas na tuktok ng tore sa templo ng Jerusalem, sa banal na lungsod ng Israel. Dinala po doon ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa kanya, magpatihulog ka. Dahil nasusulat, iingatan ka ng Diyos. Hindi niya hayaang masugatan ng iyong paa sa mga bato. Biruin nyo, kahit ang dyablo, imagine niyo huwag niyong pagyayabang na nabasa niyo na ang Bible. Dahil kahit si Satan, yan ang sinasabi. Sabi nga ni Satan sa Lord nasusulat na hindi ka pababayaan ng mga anghel ng Diyos. Pasasapo ka sa mga anghel. Hindi niya hayaang masugatan ng iyong mga paa. Tingnan niyo po. Kahit si Satan, alam niya ang Bible. Alam niya yung nasusulat sa Bible. Pero sabi ng Panginoong Hesus, nung sinabi to sa kanya ni Satan, binanatan niya ulit. Nasusulat din naman. Nasusulat! Sabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Aba, hindi pa rin nakontento. Sabi ko nga po sa inyo, kung ang Panginoong Hesus hindi tinatantanan, tayo pa kayang mga tao. Di ba? Kaya tayo nakakaranas ng maraming problema dahil di tayo tinatantanan ni Satan. Di ba? So, ano po yung nangyari dito? Sinabi ng dyablo, dinala siya sa pinakamataas na bundok. Sabi po sa Bible po yun, pinakamataas na bundok. Ano po ba yung pinakamataas na bundok dito sa mundo? Ang alam ko po, Everest. Yes po, di ba? Sabi nga po, yung Everest, malamig, ano. Dinala po dun yung Panginoong Hesus. Pinakita raw po lahat ng kaharian. Pinakita raw po lahat ng katanyagan nito. At pinakita niya yung po ugali ni Satan, aba, nang aangkin. Sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng to. Kaya kung sasambahin mo ko at luluhod ka sa akin, tingnan niyo po, ang pagluhod ay tanda ng pagsamba. Kaya, kung titingnan po natin ang Bible, lahat po ng mga sinabi doon, ayaw nila magpapaluhod sa harapan nila. Dahil sinasabi nila hindi sila Diyos.
Pero sabi dito ng Satan, gusto niya magpaluhod eh. Si Satan lang po gumawa nun eh. Gusto niya magpaluhod eh. Lumuhod ka sa harapan ko at sumamba sa akin. Pero sinabi ng Panginoon Diyos, sinabi ng ating Panginoong Jesus, nasusulat, lagi niyang sinasabi yan, nasusulat, na ang Diyos lang ang tanging mong sambahin at paglingkuran. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon sa pangyayaring ito. Sa chapter 4, verse 1 to 11. Pero, tignan po natin, ano ba yung dahilan bakit ang mga tao nakakaranas ng maraming pagsubok? Ano ba yung nagiging dahilan or ugali ng mga taong hindi handa sa laban? Kasi pinakita rito yung ating Panginoong Hesus, handa siya sa laban. Kasi yung katapusan ng talatang ito, sabi dito, kaya't iniwan siya ng dyablo. Kasi sabi niya, Satanas! Sabi po dito, lumayo ka sa akin. Nirebuke ng Panginoon, lumayo ka sa akin. Kaya iniwan siya ng dyablo. Sabi ng dyablo, wala na akong mapapalasa, 3 beses na Kaya si Satan, pag 3 beses, sinasabi po sa inyo, iwanan kayo niya, kaya huwag kayong papasubok. 3 times, sabi niya, Satanas, lumayo ka sa akin. Kaya sinabi dito sa iniwan siya ng dyablo, inaliw siya ng mga anghel. Ayan po, balikan po natin, sabi dito, pagkatapos nito, iniwanan siya ng dyablo, dumating naman ang anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Napakaganda po nung nangyari at pinakita sa scripture na to. Pero sabi nga po, ano po ba yung ginagawa ng mga tao na hindi handa? Baka tingnan po natin, baka tayo yung isa sa hindi handa. Ano ba yung mga katangian? Actually, nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kasi merong mga katangian na nasa akin na hindi po pala ako handa. Sabi nga po, ang Bible laging nagpapaalala. Malalaman po natin mamaya. Yan po. Wait lang po, inom lang po ako. Ano po? Sabi po dito, mga taong hindi handa sa laban. Paano natin malalaman na hindi tayo handa sa laban? Sabi dito, number 1. Ayan. They always think they are right. Ito yung mga tao na hindi ka mananalo kahit kailan. Sila yung mga tao na laging tama. Wala kang maikakatuwiran sa kanila dahil sila yung laging tama. Wala kang dapat sabihin sa kanila kasi sila yung taong laging tama. Sila yung mga tao na tinatawag na Mr. and Miss All Know. Alam nila ang lahat. Sila yung mga tao na hindi tumatanggap ng pagkakamali. Dahil pag sinabi mo to, yari ka sa kanila, hindi ka nila papansinin. Sila rin yung mga taong sinasabing, walk out girl and walk out boys. Lagi silang nagwo-walk out kasi nga hindi nila matanggap ang pagkatalo nila. Hindi sila marunong umunawa sa sitwasyon na ano ba yung kalagayan ng taong to. Kapag ganito, hindi nila naunawaan na eto lang kasi siya, ano lang siya, ganito. Kasi po, hindi nila kayang magpakumbaba. Maigsi lang po din ang kanilang pasensya. Kaya po, sila yung mga taong ang tingin sa sarili ay lagi silang tama. Kaya po, ang nangyayari, laging tinatamaan. Yan po. Sorry po. Next, sabi po, they get easy to offend. Ayan. Sila yung mga tao naman po na napakadali sa mga taong ito yung magtampo. Sabi nga po, sa madaling salita, pusong mamon, balat sibuyas. Yan po yung mga taong ito na mapagsabihan mo lang ng konti, hindi mo alam, galit na pala sa'yo. Nawawala na. Sila yung mga tao na may masabi ka lang na hindi mo sadya, magugulat ka, hate ka na nila. Kaya nga po, eto daw yung mga tao na laging nag-iisa.
walang kaibigan. Kasi kung hindi iniiwanan ng kaibigan, siya yung nang-iiwan ng kaibigan. Kaya po, ang nangyayari, sila yung taong tamang hinala. Na magkausap lang yung magkaibigan, di lang niya malaman, nag-uusap sila, malamang ako pinag-uusapan ito eh. Kasi nga tamang hinala. So, eto nga daw po, yung mga tao na madaling ma-open. Lagi silang piling. Pilingera at pilingero. Piling nila, lagi silang pinag-uusapan. Pero tandaan mo, mabuti pa ang ribisco. Ang sarap ng piling niya. Diba? So, sana maging ribisco ka na lang para masarap ang piling mo. Kaya po, number 3, sabi dito, they are bad at listening. Ayan. Sila yung mga tao na ayaw makinig sa payo. Ayaw makikinig sa payo ng iba. Sila yung mga tao na kapag pinayuhan mo, mas marami pa silang sinasabi sa'yo. Kaya nga po, sila daw po yung taong salita ng salita. Hindi na uubusan. Sabi po, ito daw po yung mga tao na ayaw nilang pinapaalalahanan sila. Lagi silang nayayamot. Oo na, paulit-ulit. Para kasi ng plaka. Pero ang totoo, pinapaalalahanan lang naman sila. Sila daw yung tao na para sa kanila, dinidiktahan sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya po, ang nangyayari, they are bad at listening. Ano pa po? Number 4, sabi po, they are easily manipulated. Ayan. Siguro dito po, lalo akong tinamaan po dito eh. Easily manipulated. Bakit? Manipulated ng problema. Kasi sabi po, manipulated ng problema, kabiguan, mapait na alaala o yung mga past memory, di ba? Kinatatakutan, yung mga phobia. Kasi pag nangyayari sa atin to, nawawala tayo sa focus eh. Yung kagaya ng may phobia ka lang sa tubig, parang feeling mo, nalulunod ka na. Makakita ka lang ng matataas na lugar, feeling mo, yung mahuhulog ka. So, para nawawala ka sa focus. Ang nangyayari, hindi mo nagagawa, yun dapat mong gawin. So, ano pa po? Mga pinatatakbo ng mga paniniwala, yung mga suspicious belief, di ba? Naku, bawal yan, wag mong gagawin yan. Naku, sabi dito, ganto. Naku, hindi na ako tutuloy sa Bible study. Bakit? Nakasalubong ako ng itim na pusa, bad luck daw. Di ba? Pero, ayon kay Rick Warren, ayan, sa Purpose-Driven Life, sa ikatlong topic niya doon, yung 5 bagay na kinatatakutan daw ng tao o yung kontrolado ang tao. Number 1 daw, kontrolado daw ang tao ng kasalanan. Kasi nga po, kung kontrolado ka ng kasalanan, laging ipapaalala sa iyo ang kasalanan. Ito ka. Ano nangyayari? Nagkakaroon ka ngayon ng insecurity. Nawawalan ka ng confidence sa sarili. Nagkakaroon ka ng hiya. Kasi nga, alam mo, may kasalanan ka. Pero tandaan mo, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na at nilinis na ng Diyos yan. Ano pa po? Sabi ni Rick Warren, kontrolado daw ng hinanakit at galit. Kontrolado ng hinanakit at galit. Ang mga tao daw po, merong mga tao na kontrolado ng mga tampo sa puso, 'di ba? Yung galit sa puso, hindi daw mapakawalan. Kaya ang nangyayari, pati siya nakakulong. Hanggang ngayon, nakakulong. Kaya sabi po, dapat pinakakawalan yan para makalaya ka rin. And next, sabi po, kontrolado ng takot. Yun nga po, kanina, yung takot, kung ano man yung mga fear mo, di ba? Hindi mo tuloy nagagawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Hindi mo nagagawa kung ano yung mga tungkulin na pinagagawa sa iyo ng Diyos kasi meron kang takot. Kristiyano ka na, takot ka pa sa multo. Hindi ka takot sa multo? Magbantay ka sa gabi sa church. Ano?
Takot ka, hindi ka marunong magbantay. Ako nga, nagbabantay mag-isa. Pupunta pa ako, patay ang ilaw. Kaya meron akong mga nahuhuli. Joke lang po. Yun po. Ano lang po naman yun. Next, sabi po, kontrolado ng materialismo. Kontrolado ng mga material things. Lalo na po, yung gadgets. Pagising sa umaga, imbis na Bible ang binubuksan, cellphone. Kahit masilaw-silaw pa, nagkakanda pikit-pikit ka pa eh. Nakikita ka nila. Babaan mo kasi yung brightness. Para hindi ka nasisilaw. Diba? I-dark mood mo. Kaya pagdating doon ang labo na ng mata mo, nakaganon ka na eh. Bakit, Nay? Good morning po. Ba't ganyan mata mo? Nasilaw. Diba? Kaya, ingat-ingat din sa paggamit. O kaya, pray muna bago hawakan si cellphone. Hindi ka pa nagpe-pray, hawak mo agad si cellphone. Hindi ka pa nagte-thank you. Na, Lord, thank you ginising mo ko. Buti pa si boyfriend, updated. Tapos yung cellphone, yung Lord, di mo ina-update na, anak, nagising ka ba? Katok-katok din pag may time. Daming nakaka-relate na kabataan. Sabi sa inyo eh. Next, sabi po dito, kontrolado ng paghahangad na magustuhan ng iba. Si Rick Warren po may sabi niya na, inahangad mo na magustuhan ka ng ibang tao. Kaya nangyayari, nakakalimutan mo kung sino ka na. Nagiging balat kayo ka. Sa mga kabataan na umiibig pa lamang, mas maganda yung nakikita mo kung ano yung totoong mga tao sa harapan mo. Hindi nagpapanggap. Kasi pag naging kayo na, naging wala na. Diba? Kaya dapat, ngayon pa lang, alam nyo na kung sino sila. Alam nyo na kung sino sila sa bahay. Para alam nyo kagad kung iwalay nyo na hindi. Hindi, joke lang po. No, pero sa mga kabataan, wag muna. Mag-aral muna. Tapusin ang pag-aaral, yun yung the best. Sumunod sa magulang kasi yun yung unang command na may kalakip na pangako. Yun po yung igalang mo ang iyong ama at ina. Number 5, yan po. Sabi po, number 5 na, nawala na naman siya. Yan. Number 5 po, they are quick to anger and slow to forgive. Pero merong kanta baligtad. 'Di ba? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos, hindi siya madaling magalit. Slow to anger. Pero madali siyang magpatawad. Kasi nga po, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, na kung sino man naman ang palataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung ating Diyos. Ito yung pinakikita niya. Pero sa tao, sila yung mga tao na laging mataas ang boses. Pagkausap mo galit na galit, gustong malakit. Di ba? Pero, sabi nga po, sinasabihan tayo dahil gustong paalalahanan ng Diyos kung ano yung mga bagay na battle pala natin everyday. Ayan. Laging nakasinghal at nakasigaw. Pwede mo namang sabihin mahinahon, pero sinasabi mo ng pasigaw. Sila ang mga tao na pinupuna ang iba. Laging gusto nila na magkamali ang kanilang kapwa. Naghihintay ng pagkakamali ng kapwa, talagang tinitignan. Hindi tinitignan yung magagawa ng kapwa niya, tinitignan, kita mo, nahuli kita. Diba? Yan po sa mag-asawa. Meron na po mag-asawa rito. Nagkakatinginan na po. So, yung iniintay lang na magkamali ang ibang tao. Pero, sabi nga po, hindi po yun yung nais ng Diyos sa atin. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon bago mo tanggalin yung troso sa yung, tanggalin ang puwing ng yung kapwa, tanggalin mo muna yung troso sa yung mata. Imagine mo, troso na yan, ang laki. Yung troso po, yun po yung ginagawang poste. Tignan nyo yung poste sa mata nyo. Diba? Ganong kabigat. Malaki pa sa muta. Yan po. Sabi po, sila yung mga taong
tinatawag na basher. Ayan. Lalo na po sa social media, laging nambabash. Laging sinasabi yung weaknesses ng ibang tao. Yan po. At sabi po, gustong-gusto nila na bumagsak ang lahat. Kung babagsak sila, kasama ang lahat. Ito daw po yung tinatawag na mga taong may crab mentality, na hinahatak pababa ang kanyang kapwa. Para lahat, in ending, bagsak lahat. Walang aangat. So, yan po yung mga taong hindi handa sa laban. Kaya pag may nangyari, ano nangyayari? Umiiyak. Sila yung mga taong laging parang wala nang solusyon. Pero, ano yung pinakikita ng ating Panginoon? Ano yung pakikita sa atin ng Panginoong Yesus? Samahan niyo po ako, i-explore natin yung bagay na nais ipakita sa atin ng Panginoon. Gaanong kahalaga yung fasting? Actually, nung nag-meeting po kami nila Pastora nila Brother Arnold sa office, sila Sister Malu, hindi ko po alam na yun po talaga. Kaya po nung sinabi ni Pastora, eto yung natin. Tawa po ako na, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Yung binigay mo sa akin passage, eto rin yung pag-uusapan namin na timely. At sabi pa po ni Pastora, paalalahanan natin. Sabi po, pinakita po ng ating Panginoon dito, yung kahalagahan ng fasting life. Yung kahalagahan na pahinain mo yung spirito. Ay, pahinain mo ang iyong katawan para lumakas ang iyong spirito. Tignan po natin, ano yung mga bagay na ginagawa ng isang taong handa sa laban. Taong laging handa sa laban. May 3 puntos po para maging handa tayo sa laban. Araw-araw na hindi natin nakikita. Sabi nga po sa title natin kanina, mga labang hindi natin nakikita. Ito yung laban natin araw-araw na ginagawa. Actually, pagising mo sa umaga, yung mga pumapasok sa eskwela, may laban kagad kayo eh. Yung paliligo, ang ginaw eh. 'Di ba? Kailangan magpakulo ng tubig. O hindi, hilamos lang ang katapat. Naligo na yun. Basa ng ulo, gugulang, okay na. Di ba po? Pero sabi po dito, ito yung totoong laban araw-araw. Laban na hindi natin nakikita. Pero laban na ating mapagtatagumpayan kung ating mauunawaan. Number 1, ang taong laging handa sa laban ay, yan po. Doon po ulit po ako. Saglit lang po. Yan po. Sabi po dito, may salita ng Diyos sa kanyang puso. May salita daw ng Diyos sa kanyang puso. Matthew 4, verse 1 to 4. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Pinakikita po rito na ang tao daw po na may salita ng Diyos sa buhay ay nagtatagumpay. Yan po yung pinakita ng ating Panginoon. Meron siyang salita ng Diyos sa kanyang buhay, kaya siya ay nagtagumpay. Tignan po natin. Ano ba ang nagpapalakas sa ating espiritu? Sabi nga po, ang pagkain ng tao ay yung pagkain, kanin, ulam, tubig, yan po yung pinapasok at pinipid ng ating katawan. Pero ano po yung pinipid natin sa ating espiritu? Ano po yung pinakakain natin sa ating espiritu? Salita ng Diyos. Pinakakain mo ba ang iyong espiritu? Pakikatok ang iyong espiritu. Pakitapik ang sarili, gaano ka ng kapayat. Gaano ka ng kapayat?
Kung ikaw mataba ngayon, tignan mo gaanong kapayat. Kung ikaw maskulado ngayon, gaanong kapayat ang iyong spirito. Baka skeletal system na yan, na pwede nang ilagay sa laboratory at isabit. Ba't di mo nalang palitan? Ikaw na yung pumalit kasi payat na. Sabi po, paano nga ba natin palalakasin ang ating espiritu o yung tinatawag na spiritual life natin? Kasi po, lagi natin pinakakain ang ating katawan o yung flesh. Pero sabi po, ang nagpapalakas dito ay ang salita ng Diyos. So how? Paano? Read the Bible. Read the Bible. Pero bakit? Bakit hindi ba tayo makapagbasa ng Bible? Sabi nga po, hindi ka makatulog. Naalala ko po, merong nag-post sa FB eh. Hindi ka makatulog, hindi raw siya makatulog, nag-post eh. Bitawan mo yung cellphone mo, magbasa ka ng Bible. Nakakatulog ka. Kasi hindi hayaan ng demonyo na magbasa ka ng Bible. Gagawa siya ng paraan, sige, patutulugin na kita, tatapikin ka pa baka mamaya, la. Pinagheheli ka pa ng diablo. Kaya dapat, lagi tayong maging handa. Magkaroon tayo ng Word of God sa ating buhay. Kasi po, paano ba tayo, ano po ba ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos? Paano tayo nagtatagumpay sa laban, sa pag-atake ng kaaway? Kasi nga po, ano ba yung sandata natin? Ang sandata natin ay yung salita ng Diyos. Bakit po? Sabi po sa Hebrews 4 verse 12, higit na matalas kaysa sa alinmang espada, na magkabila ang talim. Ito ay tumatagos sa kaluluwa, espiritu. Imagine niyo, kaluluwa at espiritu, tinagusan. Sabi po dito, tumatagos sa kaluluwa at espiritu hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Yan yung espada na salita ng Diyos. Saan daw po tumatagos? Siguro pag tinusok ka, pati yung buto mo, bakli yan, lahat. Tagos na tagos yan. Yun daw po kasi ang salita ng Diyos. Ayon yan sa Hebrews 4 verse 12. Kaya nga po, kung titignan natin, bakit lagi tayong nagtatanong sa Lord? Na Lord, bakit nangyayari to? Bakit ka lagi nagtatanong sa Diyos? Bakit ka lagi nagtatanong sa Lord? Kasi nga po, hindi ka nagbabasa ng Biblia. God answer you sa pamamagitan ng Bible. Maraming promise ang Bible. Thousands of promise. Bakit hindi mo makita? Kasi nga, hindi mo binubuklat ang Bible mo. Hindi mo binubuklat, kaya ang nangyayari, ang daming alikabok. Di ba? Ang daming alikabok. Hindi ka kasi nagbabasa ng Bible. Check nyo yung Bible nyo. Baka may agyo na. Baka pag lumabas siya, may panic. Nag-magic ka pa. Kasi open your Bible. Basahin mo naman siya. Kumakatok siya. Kasi ano sabi sa Joshua 1:8? Lagi mong basahin ang aklat na ito. Umaga at gabi, pag bulay-bulayan mo. Yun yung sinasabi. Pero ano nangyayari? Tandaan po natin, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, ano ba yung mga bagay na pinakikita sa atin? Sabi po, para mahanap natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pag nagbabasa tayo ng Bible, nakikita natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano pa? Para ipaalala sa atin ng Lord na na nagkakasala tayo. Parang mapaalala niya, nak, nagkakasala ka na sa akin. Ano pa? Para magkaroon tayo ng bagong kalakasan na sa Diyos nanggagaling. Hindi sa tao. Sa Diyos nanggagaling. Malinaw po yan. Pero sabi nga po, paano ba tayo magbabasa ng Bible? Kasi kaya hindi po ako makapagbasa ng Bible, hindi ko po alam paanong sisimulan. Paano nga ba? Tara, pag-aralan natin ngayon. Paano nga ba? Yan po yung tanong, paano nga ba magbasa ng Bible at para hindi ka maligaw? Sabi po,
Mas maganda na basahin mo ang Bible, hindi po sa Old Testament. Kasi magtatanong ka, ano ba to, ano ba to? Para mas maunawa mo, unahin mo yung New Testament. Kasi po ang Bible, nahati sa dalawa. Old and New. Ang Bible po ay may 66 books. Ang Old po ay may 39 books. Ang New, merong 27 books. Kaya po, ito po ay nahati sa dalawa. Unahin mo raw po yung New para maunawaan mo yung Old na asan si Kristo doon. At sabi po, kung tayo raw po ay magbabasa ng Bible, tandaan po natin, ang Bible ay may tinatawag na genre. Ano ba yung genre? Ayan yung mga, yung law, history, wisdom, major prophet, minor prophet, gospel, andyan po yung letter of Paul sa mga churches, andyan po yung letter of Paul sa individual. Diyan din po natin makikita yung general epistles, diyan din po natin makikita yung apostolic, o yung apocalypse, o yung sinasabing pahayag. Diyan po yun natin makikita. At makikita rin po natin na para maunawaan din natin paano basahin ng Bible, syempre dapat alam natin yung culture. Alam natin yung background. Alam mo yung culture background, alam mo yung historical background, alam mo yung pinagmulan. Kasi po, sa Bible po, pag nagbasa po tayo, makikita po natin yan, yung panimula. Yung panimulang salita ng sumulat. Bakit po? Para alam natin kung sino yung sumulat, paano sinulat, bakit sinulat, anong kalagayan ng sinulatan, sinong kausap, ano ba yung, paano niyang sinasabi, galit ba siya, malumanay ba siya. Sa totoo lang po, yung Corinthian, yung 1 Corinthian at 2 Corinthian, pareho silang Corinthian. Pero magkaiba po ng tone. Yung pagkakasabi nila. Yung pagkakasulat ni Apostol Paul. Dahil sa 1 Corinthian, galit si Paul. Dahil napakakulit ng Corinthian. Tayo kaya, Diyos. Ano kayang sulat ang ibibigay ni Paul? Malamang, hindi lang Diyos, first Diyos, second Diyos, third Diyos, baka 100 Diyos dahil sobrang kulit. Di ba po? Pero, ang pinakita po ni Apostol Paul dito ay pinakikita po yung kung paano niya sinabi sa Corinthian. Yung 1 Corinthian, sobrang galit talaga siya doon. Yung 2 Corinthian, pinapaalalahanan niya na lang ang mga taga-Corinthian. Malumanay na siya doon. At pinapaalala niya na lang na yung dulot ng mga problema, ang naging kalakasan ay ang Diyos. At makikita natin, yan po yung history. Sinasabi po dyan kung kailan sinabi, anong date, bakit sinabi. Kasi po, mahalagang malaman natin yan para hindi po tayo maligaw. Kasi po, dapat alam natin yung context. Yung konteksto ng pagkakasulat. Next, paano nga ba magbasa ng Bible? Tandaan po natin, dapat meron tayong checklist. Checklist, ano po ba yung checklist? Dapat pag nagbabasa po tayo ng Bible, dapat meron tayong preparation. Preparation, syempre, paano ka magpe-prepare na magbasa ng Bible? Maghanap ka ng lugar na kung saan tahimik. Diba? Yung mamameditate mong maigi, yung salita ng Diyos. At pag nakakita ka na, syempre, sisimulan mo to sa panalangin. Hingi ka ng knowledge and wisdom na maunawaan mo kung ano yung naisabihin sa'yo ng Diyos. Kasi, syempre, meron niyang tinatawag na message. Message. Kapag nagbasa ka naman ng message, hindi mo dapat binabasa yung verse lang. Maliligaw ka talaga kapag verse lang ang binasa mo. Dapat kapag nagbabasa ka, buo yan, babasahin mo. Hindi lang message, hindi lang verse, kundi buong chapter.
basahin mo para mas maganda, para mas maunawaan mo. Ano ba yung sinasabi? Ito pala sinasabi dito. Kasi kung verse lang, iba yung sinabi sa sa chapter sa verse 1. Tapos ito lang verse na huling-huling verse lang ang sinabi mo. Kaya nga po yung kanina, kung hindi natin pag-uusapan, yung huling verse napakaganda. 'Di ba po? Pero kung hindi mo unawain, ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus? Sa unang verse pa lang, maunawaan mo na. Bakit siya iniwan? Kasi nga, yung mga pagsubok, kaya niyang paglabanan. Ikaw kaya mong paglabanan? Paano mong paglalabanan? Kaya dapat alam natin paano basahin ang Bible. Message. Kailangan yung message, alam natin, buo, hindi verse lang, whole chapter, basahin na natin. Dahil kung titignan po natin kung whole chapter ang babasahin po natin, alam po natin, sabi nga po, alam natin yung magiging background nito. Alam natin yung paano tayong kinakausap dito. Kasi nga po, makikita natin yung totoong nangyayari. Nakikita natin ano yung kultura nila. At ano yung naisabihin sa iyo ng Lord. Makikita rin natin bakit isinulat ang mga propeta, yung mga apostol, yung aklat ng Bible. Yan po. So kaya kailangan alam natin yung message. Pag alam natin yung message, naunawaan nating maigi ito, bababa na po tayo sa kasunod, yung promise. Bakit po? Promise, kagaya po ng John 3:16. Ayan po. Sabi po kanina, ito po yung message kung tawagin. Pero dapat whole po yan, babasahin natin. Pero makikita natin yung tinatawag na main verse na kukunin natin. Makikita nyo po, sabi po sa una, promise. Ano yung promise ng Lord dito? Ang promise niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan yung pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Ano naman yung makikita natin sa susunod? Sabi po, command. Makikita natin, ano yung command dito? Manampalataya. Ayan, sumampalataya. Dahil sabi ito, sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sumampalataya. Yan po yung command. Warning. Ano po yung warning? Yung warning, mapahamak. Kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoon, ikaw ay mapapahamak. Next po, sabi po, application. Application, ito po yung naunawaan mo ba? Ito ba yung naunawaan, yung pagkakaunawa mo sa talatang, sa nabasa mo? Kaya po, may a-apply. Paano kung i-a-apply sa sarili ko? Ganun na po yan, yung application. Next, mas maganda kung meron kayong tinatawag na journal o notebook. Para alam nyo kung ano yung napag-aralan nyo. Ito. Kasi po, nung binabasa ko po yung mga journal ko, sa totoo lang, may pinakamarami pong journal sa amin si Risa. Sorry po. Dahil bili po yan ng bili ng, Kasi po ako naman po, inano ko po nilalagyan ko ng linya para hindi po ako Pero si Risa po kasi, minsan sasabihin, tingin ka nga sa kung meron dong magandang notebook sa Pandayan. Ayan. Tsaka sa kanila ko rin po na kapag nag-invest ka, talagang hindi mo sasagarin mo, susulitin mo. Hindi mo aksayin yung notebook. Kaya bumili ka na yung mahal para pagpahalagahan mo. Iingatan mo at susulatan mo maigi. Kaya kailangan po, mahalaga po yung journal. Next. Yan po yung pinakikita sa atin ng ating Panginoon. Number 1, yun nga po, kailangan magkaroon tayo ng Word of God. So alam na natin, paano magkaroon ng Word of God sa buhay, magbasa ng Bible. At yun yung paraan kung paano magbasa ng Bible. Number 2, nagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Matthew 4, verse 5 to 7. Dinala naman ng dyablo sa Jerusalem
ang banal na lungsod doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sabi ko nga po sa inyo, pati si Satanas alam niya, nagbabasa siya ng Bible. Sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi tumama ang iyong paa sa bato. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pinakikita po rito na dapat alam natin na hindi natin kayang subukin ang Diyos. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin na wala lang. Tandaan po natin, lahat ng mga nababasa po natin, tinuturo ng Diyos sa atin yan. Ipid po natin yan. Pero tandaan niyo po, hindi tayo tinuturuan ni Lord para matakot. Pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka tinuturuan ni Lord para matakot. Tinuturuan ka niya para mapuno ka ng pag-asa. At makikita natin dito na sa totoo lang po kasi ang takot hindi galing sa Diyos yan. Dahil ang galing sa Diyos, pag-asa. Dahil siya ang pag-ibig. Tandaan po natin yan. Ang sinasabi ng Diyos, ako ay sa iyo, di kita iiwan, ni pababayaan man. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya kung magbabasa tayo ng Bible, yan yung sasabihin sa atin ng Diyos. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Bibigyan niya tayo ng pag-asa. Pag-asa na sa Diyos nanggagaling. Tandaan natin, paano ba natin paghihilumin ang sugat ng ating mga puso. Kasi alam ko, lahat tayo may daladalahin eh. Pero pag nagbabasa tayo ng Bible, paghihilumin niya ng Diyos. Bakit? Tuturuan niya tayong magpatawad. Dahil ang Bible, pinakikita niya na pinatawad niya tayo sa kabila ng lahat ng ating karumihan, kasalanan, pinatawad niya tayo. Tinanggap niya tayo, unconditional. Kaya po, tandaan po natin, ang pagpapatawad, ang tulay sa pagsasara ng sugat ng ating mga puso. Yan po ang pinakita sa atin ng ating Panginoon. Number 3, may pusong nagpupuri sa Diyos. Matthew 4, verse 8 to 10. Pagkatapos, dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng dyablo sa kanya, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Napakaganda po. Nirebuke ng ating Panginoon si Satanas. Kaya kung ano man yung pagsubok na nararanasan mo, sabihin mo, lumayas ka, Satanas. Kung ano man yung mga masamang naiisip mo sa kapwa mo, lumayas ka, Satanas. Kung ano man, yung mga bagay na nais mo sabihin sa kapwa mo na nakakasakit, sabihin mo, lumayas ka, Satanas. Dahil wala kang karapatan sa buhay ko, dahil pag-aari ako ng Diyos. Makikita natin dito na hindi tumitingin, hindi tayo pinakikita rito na ang ating Panginoong Jesus ay pinakikita niya na kaya natin na itakwil si Satanas.
Pinakikita niya dito na hindi tayo pag-aari ni Satanas. Hindi ka pag-aari ni Satanas. Kaya huwag kang magpapatalo sa kanya. Huwag mong hayaan na ang buhay mo ay pinatatakbo ni Satanas. Paano bang pinatatakbo ni Satanas ang buhay mo? Kung ang buhay mo ay nasa mundong ito, tanungin mo ang sarili mo. Dahil hindi ang mundong ito ang ating buhay. Dahil ang buhay natin, ang pangako ng Diyos ay doon sa kalangitan. Na kung saan, yung katawan na yan ay babaguhin dahil yung katawan na yan ay nabubulok. Papalitan niya ng bagong katawang hindi nabubulok. Yan ang nais ibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po, tandaan po natin, kung magagawa po natin ang lahat ng ito, makikita po natin. At kung tayo'y magpapaubaya sa Lord na, Lord, baguhin mo ako araw-araw. Lord, kung ano man yung kahinaan ko, sinusuko ko sa iyo, dahil ikaw ang magbabago sa akin araw-araw. Dahil kung magpapabago tayo, makikita natin, sinasabi po dito, pagkatapos nito, iniwanan siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa Kanya. Kaya po tandaan po natin yung tatlong bagay na to. Tandaan po natin, may salita ng Diyos sa Kanyang puso. Dapat magkaroon tayo ng salita ng Diyos sa Kanyang puso. Tandaan po natin na nagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Dapat may pagtitiwala tayo sa Diyos ng buong puso. At ang last po, may puso na nagpupuri sa Diyos. Dapat ang puso natin, hindi sa mundong ito nagpupuri, kundi nagpupuri sa Diyos. Hindi ang mundong to ang pinagpapahalagahan. Hindi yung kung ano man yung failure na nangyari sa iyo, bumagsak ka o ano ka. Hindi yun. Hindi yun ang titignan ng Lord. Sabi nga po, yung last ko pong preaching, hindi po titingin ng Lord sa kung ano yung nasimulan mo. Dahil titingin ng Lord kung ano yung tinapos mo. Tandaan po natin yan. Naalala ko po, September 20, 2025. May isang lalaking pumasok sa pintuan na may hikaw, mahabang buhok, nakagapos, may hikaw sa ilong, dito. May diamond pa, maliit. May hikaw dito, may katkat, nakagapos yung buhok, nakagilas Pilipinas, naka-short, naka-walking shoes lang, hindi pumapalakpak, ang bigat ng daladalain. Andyan, dyan sa lugar na yan, dyan siya nakatayo. Binago ng Diyos at babaguhin pa ng Diyos. Nagpapabago at under process pa hanggang ngayon. Ako po, si Pastor Ersel, Associate Pastor ng Jesus is Our Shelter Church, ay handa na magpabago pa sa plano ng Diyos sa buhay ko. Under process, handa na kung ano yung plano niya. Dahil ang plano niya, sobrang hindi ko po ma-explain kung paano. Na dati, marumi, dati, wala lang ang buhay, pero ngayon, tumatayo sa inyong harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa mga gagawin pa ng Diyos sa buhay ko. Kung sa buhay ko may plano ang Diyos, bakit kaya sa buhay niyo? Naniniwala po ako, may plano ang Diyos sa buhay nating lahat. At kaya, handa ka ba na gawin ng Diyos or bigyan ka ng pag-asa sa laban sa buhay mo? Handa ka ba na harapin pa ang mga pagsubok na darating sa buhay mo? Paano mo itong haharapin? Tayo po'y pumikit yung mukha at manalangin. Let us pray ngayong magang ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinusuko po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming kalagayan. Lord, alam namin na under process pa po kaming lahat. Hindi po kami perfecto.
Makasalanan pa rin kami. May mga bagay pa rin kaming hindi napapalaya sa buhay namin. May mga bagay na nagpapatakbo pa rin sa buhay namin. May mga bagay na hindi kami mapakawalan, Lord. Tulungan mo kami na pakawalan dito. Tulungan mo kami, Panginoon, na makaahon. Tulungan mo kami na magbago araw-araw. Tulungan mo kami na magtagumpay sa laban araw-araw. Lalo na po yung spiritual battle namin, Lord. Tulungan mo kami dahil payat na ang aming espiritu. Yung tagumpay mo, hindi namin kaya yun, Lord, kung hindi ka namin kasama. Yung tagumpay na nakita namin sa iyo, Lord, yung Diyos na nagtatagumpay, Lord. Kung sasamahan mo kami, idudulot mo sa amin, Panginoon, ituturo mo sa amin yung way na dapat naming tahakin. Ikaw yung magiging ilawan namin, Lord. Kakayanin namin ang lahat ng anumang pagsubok. Sakit, financial man yan, problema sa pamilya, problema sa school, problema sa trabaho. Lord, kaya namin pagtagumpayan yan dahil kasama ka namin. Hindi kami popokus sa kung ano man yung sinasabi ng ibang tao kasi popokus kami kung ano yung nais mong sabihin sa amin. Patuloy nga po, Panginoon, na mangusap ka. Tulungan mo kami na magkaroon ng Bible reading, Lord, every day. Nang sa ganun, mapuno kami ng pag-asa sa aming buhay na sa iyo nanggagaling. Salamat po, Diyos, sa ginawa mo ngayong umagang ito. Salamat sa mga salitang ginamit mo. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat.